Wika ang kaluluwa ng ating bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nawawala sa ating pagkatao. Nakalimutan na ba natin ang sarili nating wika? Still not little. When it gets to 5, I'm already 25. Does it But you know how to maneuver your bike. You know how to what they call this. You know how to diskarte. Sa advocacy na ito, muli natin panghihilayan ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa ating pagkakakilanlan. Balik wika, balik diwa. Ayon sa pag-aaral, dumarami ang mga Pilipinong mas komportable magsalita ng Ingles kaysa sa sarili nilang wika sa paaralan, trabaho at maging sa social media. Unti-unti narilimutan ang Pilipino. Ngunit ang wika ay hindi lang paraan ng komunikasyon. Ito ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Siyempre, napakahalaga ng wika. Lalo na siyempre kung sa usapan natin ng ating sarili ng pagbansa. Sa usapin na unahin ito sa kultura, sa lipunan, siyempre sa kabuhayan ng mga tao. So ano bang kahalagahan ito? Una-una, nagbubuklod ang wika sa mga pangangailangan ng tao. Meron tayo ng mga pangangailangan kung saan nagagamit natin ang wika para ipakuyag natin ang mga pangangailangan nito. Pangalawa, kung sa usapin ng kultura, ayaw niya kay Petras, kay Jason Petras 2011, walang wikang mabubuhay kung hindi nakapalik sa kultura ng lipunan. At walang kulturang mananatili o tatagal sa alaala kung hindi ito may papahayag sa wika ng mga mamamayan. So ano ibig sabihin nito? Magiging miserable ang kalagayan ng isang lipunan, lalo na sa usaping pangkultura, kung hindi mapapahalagahan ng wika. At lagi-lagi may ugnay ang dalawang ito sapagkat sa pamamagitan ng wika, napapayaman natin ang kultura, at din kapag may preserbasyon ng kultura at nasa ating yung usapin na pagmamahal sa ating kultura, ito ay magbubulsot o magbubunga ng mas malawak at mas maunlad na wikang pambansa. Kay para daw sila mas nakakatalino o mas nindot paminawon kung ano magamito ang wikang Ingles. Ang usasad sa akong makitang rason nga nagdaig sa kabataan na nato karon ang wikang Ingles. Kay gusto daw nila at sa laing nasod na nagbaho mo na hindi baliwala ra nila kung sakupo ng ilang hunahuna sa wikang Ingles o malimtan nila ang wikang sinilangan nila. Napakagandang tanong yan. Sakto lang na lagi, hindi na gusto kong, yun yung mga tanong na parang, kumbaga, talagang tiyak na makakapagpayaman doon sa pagbabandila natin. Lalo na ngayon, no, na wikang pambansa, na alam natin ang wikang pambansa ay napakaraming mga banta, napakaraming mga problema kinakaharap. Sige, so meron kasi isang pag-aaral na patay dito sa konsepto ng isang linguistika na si Ponciano Pineda, 1997. So gusto ko lang banggitin yung kanyang sinabi. Sabi niya, kung tototohanin ang pagsasakatuparan at hindi magiging bantilawan o urong-sulong ang pagkilos ng pamahalaan, ang kabataang Pilipino ay tiyak na magkakaroon ng panibago at naiibang orientasyon. Isipin na lamang na ang panlipunan, patay kay Pineda, no? O ang social science, lalo na ang nasa diwang Pilipino o Pilipino sa nilalaman, ay may tuturo sa kamalayang Pilipino sa pamamagitan ng wikang Filipino. Sa ganito ay magkakaroon ng malaking pangangailangan sa mga babasahin na susulat sa Pilipino at makabubuting pagpurupuruin o pag-isipan na habang banyaga ang diwa, nilalaman ng wika ng hanguan o batis ng karunungan at kaalaman ang kulturang Pilipino ay mananatiling banyaga. So sa palagay ko, mula sa sinabi nga ni Ponciano Pineda ng 1997, mahalagang balikan talaga na ang magiging
punot dulo para mas maging maunlad, magamit talaga ang wikang Filipino. Eh, siyempre, pangunahan ng pamahalaan sa pamamagitan ng paggawa ng programa, pagpapalakas, yung tinatawag na political will. Para yung mga political will na ito ng pamahalaan ay magtutulak sa mga programa upang hindi lang basta wika na sinasalita ang wikang pambansa, hindi lang ito wika sa talastasan. Ito ay magiging wika ng pananaliksik, wika ng pagpapayaman ng ating tradisyon, wika ng pagpapayaman ng ating kultura. At syempre, wika sa huli na magbibigkis ng ating, sabihin natin, magbibigkis sa huway-hulay na kamalayan ng sambayan ng Pilipinas. Ang pwede natong buhaton kay pakusgon o hatagan nato og pansin ang ato ang wikang Pilipino, dili kay atong gibaliwala ra hangtod mamatay. Pwede ta magbasa og mga libro sama sa nobela, tula, sanaysay nagisulat sa Pilipino para hatagan ta og pagsabot sa atong kultura o mas mudako ang atong nahibaw-an sa atong wika. Mula sa kaluran kung saan lulubog ang araw, huhubog ng umagang sa silangan. Sa pusong diwa, ako'y magandang Pilipinas, ito ang bayan ko. May sariling wika, wikang Pilipino na siyang nag-uminog sa sambayanan ko. Lalakad sa kalsada, biglang tugtog ang isang awit na nagpatigil sa lahat ng tao sa aking paligid. Parang oras ay tumigil. Ang iwing mundo ay naman. At ang tanging narinig ko lang ay isang hilit ng pambansang awit na nagbigay lakas sa aking damdamin. Alam na puso, sa dibdib mo ay buhay. Sa bawat salita, ako'y napapaluha sa pagmamahal ng pagmamasakit sa aking bansa. Ang wikang Pilipino ay dapat pagmansin, pagtanggol, at ipasa sa susunod na henerasyon. Ang pag-asang liliwanag ang kinang sa gitna ng dilim. Kahit saan ang hangganan, tapat ng Pilipino laging nandyan. Sa kahapon at kinabukasan, anumang bahagi ng kasaysayan. Tatak ng PINOY, Pilipino ay ibon niyang ipagsigawan, ipagdiwang tayo'y kumapit na. Wika, balik wika, sapagkat kung yan paglalaban ng ating ina, sino pa?